Sa simula ng pelikula, ang gabi ay maulan at ang isang lalaki ay makikitang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan at halatang may problema. Noong una ay tinanggal niya ang kanyang singsing at itinapon, pagkatapos ay nagsindi ng apoy at lumabas ng kanyang sasakyan na may dalang gas at martilyo. Nang makarating siya sa pinto ng isang bahay, inalerto niya ang mga naninirahan na tumatakbo patungo sa kanya ngunit marahas niya silang pinatumba. Binuhusan niya ng gas ang buong bahay at sinindihan ito, at nang papaalis na siya ay sumabog ang bahay. Samantala, si Rachel ay natutulog sa sofa ngunit nagising dahil sa tawag ni Andy na kanyang abogado at matalik niyang kaibigan. Sinabi nito sa kanya na gustong kunin ng kanyang asawa ang kanyang bahay, ngayon ay nasa proseso na ang kanilang hiwalayan kaya dapat silang magsampa ng pagtutol. Pinutol niya ang kanilang pag-uusap nang pumasok ang kanyang anak upang sabihin na magbihis na siya kung hindi ay mahuhuli sila. Pagkatapos ay pumunta ang anak niyang lalaki na si Kyle sa silid kainan kung saan naruroon ang kanyang tiyuhin na si Fred, na nakikipag-usap sa kanyang ina. Sa oras na yun, ang marahas na pag-atake mula kanina ay binanggit sa balita na nagsasabing ang lalaki ay dating asawa ng babae na may kasaysayan ng pang-aabuso at karahasan sa droga. Nag-uusap sina Fred at Kyle habang hinahanap ni Rachel ang kanyang gunting at ang kasintahan ni Fred ay umupo katabi nila sa mesa at pinag-usapan nila ang kanilang mga problema sa pananalapi, lalo na ang tungkol sa gastos sa nursing home ng kanilang ina. Pagkatapos ay umalis si Rachel kasama si Kyle at sumakay sila sa luma nilang kotse, ngunit habang nasa daan ay naipit sila sa trapiko at pinagtalunan ang pagdaan sa freeway. Si Rachel ay nagpasya na dumaan dito, kahit na ang kanyang anak ay tumututol na nagsasabing sila ay matatagalan. Habang nagmamaneho ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa at sinagot ito ng bata, na masayang kinausap ang kanyang ama. Ang bata ay nadismaya kaagad nang kanselahin ng kanyang ama ang kanilang mga plano na manood ng isang laro, kaya ang kanyang ina ay sinusubukan na bawasan ang kanyang kalungkutan. Ang masaklap pa ay mayroon pa ring trapiko sa freeway, at sa oras na yun ay nakatanggap ng isa pang tawag si Rachel at sa pagkakataong ito ay mula naman sa isang kliyente. Nang hindi niya magawang ayusin ang sitwasyon, napagtanto ng kliyente na matatagalan na naman siya kaya tinanggal na siya bilang kanyang assistant. Bahagya siyang biniro ng kanyang anak upang mapasaya siya, pagkatapos ay iminungkahi na dumaan sila sa susunod na labasan mula sa freeway at dumaan sa mga service street. Paglabas ng freeway ay huminto sila sa isang traffic light sa likod ng isang kulay abong pickup na sasakyan. Nang hindi gumagalaw ang pickup ng mag-green light ay nagsimula siyang bumusina at nilampasan ito. Nang sumunod na nagpalit ng ilaw ang traffic light, huminto sa tabi ng kanilang sasakyan ang lalaking sumunog ng bahay kanina. Hiniling nito sa kanila na ibaba ang kanilang bintana at ginawa naman ito ni Kyle. Ang kanyang ina at ang lalaki ay nagkaroon ng awkward na pag-uusap pagkatapos ay humingi ito ng tawad at umaasang gagawin niya rin yun. Ngunit sumagot siya ng pabalang at ipinahayag ang hindi niya pagsang-ayon. Ang lalaki ay nagalit ng todo at nagbanta sa kanya na malalaman niya kung ano ang tunay na kahulugan ng isang pangit na araw. Ito ang naging dahilan kaya natakot si Kyle at sinabihan na siyang umalis. Ang lalaki ay nagsimulang sumunod sa kanila at hinarang sila ng 2 beses. Kaya si Rachel ay dumaan sa ibang ruta at nagawang ihatid si Kyle sa paaralan kahit sobra na siyang late. Tinawagan niya si Andy at hiniling na makipagkita sa kanya para mag-almusal sa loob ng 20 minuto, nangako na hindi siya matatagalan kahit napaubos na ang kanyang gas. Pagkatapos ay huminto siya sa isang gasolinahan, inilagay niya ang pump sa kanyang tangke at pumasok sa loob para bumili ng ilan pang gamit. Nang pumunta siya sa cashier para magbayad, nakita niya ang kulay abong pickup na nakaparada sa likod ng kanyang sasakyan. Dahil nag-aalala, sinabi niya sa cashier at sa isang lalaking nakapila sa tabi niya na sinusundan siya ng lalaking nasa pickup pagkatapos mangyari ang isang pagtatalo. Sinabi ng lalaki na ihahatid niya siya at kukunin ang plate number nito. Pagkatapos niyang lagyan ng gas ang tangke at sumakay sa kotse, sinabi sa kanya ng lalaki ang plate number ng pickup at agad na nagmaneho. Ang lalaki ay nananatili sa likod habang sinasabi sa lalaki sa pickup na huwag sumunod. Sa oras na yun ay bigla siyang binangga ng pickup at nabangga din siya ng pangalawang kotse habang patuloy na hinahabol ng lalaki sa pickup si Rachel. Sinusubukan niyang magmadali ngunit natigil muli siya sa isang masikip na trapiko at muli na naman itong nasa likuran niya. Paulit-ulit nitong binabangga ang likod ng sasakyan niya, ngunit walang tumutulong sa kanya. Nagsimula silang magmaneho muli at sa oras na yon ay hindi mahanap ni Rachel ang kanyang cellphone para sana humingi ng tulong, tinapatan siya ng lalaki at ipinakita na hawak niya ang cellphone niya. Siya ay nagmaneho ng mabilis na nagdulot ng isang aksidente sa daan at muntik nang masagasaan ang isang babae.
Sa pag-aakalang nakatakas na siya sa wakas, huminto siya sa isang parking lot para magtago at kumalma. Samantala, hinihintay ni Andy si Rachel sa isang restaurant, tumatawag siya sa kanya ngunit nakakatanggap lamang siya ng voicemail. Sa oras na yun ay pumasok doon ang lalaking may pick-up at dumiretso kay Andy, kinausap niya siya at nagpanggap na matagal na siyang kaibigan ni Rachel pagkatapos ay umupo at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang mga nakakatakot na karanasan sa road rage at ang tungkol sa malungkot na buhay ni Rachel. Ang lalaki ay ipinagtatanggol ang asawa ni Rachel dahilan para hindi maging komportable si Andy, kaya naman sinabi ng lalaki na makakausap niya si Rachel sa cellphone. Sinabihan siya ni Andy na subukan at ibinigay sa kanya ang sarili niyang cellphone. Pagbalik sa parking lot, hinahanap ni Rachel ang kanyang tablet nang bigla siyang may narinig na tumutunog. Nakahanap siya ng isang cellphone at kinuha ito kahit hindi sa kanya yon. Ibinigay naman ng lalaki kay Andy ang kanyang cellphone at sinabi sa kanya ni Andy na naghihintay siya sa kanya sa restaurant kasama ang isang matagal na niyang kaibigan. Sumagot siya na hindi niya kilala ang pangalang ibinigay niya kaya ibinalik ni Andy ang cellphone sa lalaki sa sandaling magsimula siyang magsalita tungkol sa kanya. Tinawag siyang psycho at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi ng lalaki sa kanya na kailangan niyang humingi ng paumanhin sa kanya sa personal, na nag-aalerto kay Andy na may mali kaya hiniling niyang ibalik sa kanya ang kanyang cellphone. Yun ang oras na pinukpok siya ng lalaki ng tasa dahilan para magdugo ang kanyang ilong. Nagulat ang lahat sa restaurant, ngunit walang tumulong nang iuntog ng lalaki ang kanyang ulo sa mesa dahilan para mawalan siya ng malay. Inilagay niya ang tawag sa speaker at patuloy na nakikipag-usap kay Rachel, nagtanong kung si Andy ay talaga bang abogado niya lang at kaibigan o niloloko niya ang kanyang asawa tulad ng ginawa ng kanyang sariling asawa sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Rachel na sabihin ang kanyang huling mga salita kay Andy habang pinipigilan niya ang kanyang paghinga at sa kalaunan ay sinaksak siya. Ang mga tao doon ay wala pa ring ginagawa maliban sa pagkuha ng video sa sitwasyon. Habang papalabas ng restaurant ang lalaki, sinabi niya kay Rachel na patay na si Andy. Sinubukan niyang magmakaawa sa kanya at humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at mabilis itong umalis. Muli siyang tinawagan ng lalaki mula sa sarili niyang telepono at sinimulang basahin ang lahat ng mensaheng natanggap niya, kabilang ang isa mula sa paaralan ng kanyang anak. Sinimulan niya siyang paglaruan at hinihiling sa kanya na mamili kung sino ang susunod niyang papatayin mula sa listahan ng kanyang mga kontak. Nang tumanggi siya, ipinadala niya ang lahat ng pera niya sa kanyang asawa at nagbanta na pupuntahan ng kanyang ina at susunugin ang kanyang bahay. Pinili ni Rachel ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito tinanggap at nagtanong ng ibang pangalan. Pinili niya ang pangalan ng kliyenteng nagtanggal sa kanya, ibinaba niya ang tawag at agad na tumawag ng pulis si Rachel. Dumating sila sa bahay ng kanyang kliyente, ngunit wala ang lalaki doon. Pagbalik sa bahay, pinapanood ni Fred sa balita ang nangyari sa restaurant. May kakaibang ingay na nagmumula sa kabilang kwarto at hindi sumasagot ang kanyang kasintahan sa kanyang mga tawag, kaya pinuntahan niya ito upang tingnan siya at habang papunta doon ay nakita niya ang pick-up na nakaparada sa harap ng bahay. Patuloy ang ingay at sinundan niya kung saan nagmumula ang ingay na may dalang kutsilyo, humarap sa kanya ang lalaki na hawak ang binugbog niyang kasintahan at ikinwento sa kanya ang nangyari kay Rachel. Pakiramdam niya ay wala siyang halaga at ang natitira na lang sa kanya ay ang karahasan at paghihiganti, kaya pinatay niya ang kasintahan ni Fred at pagkatapos ay pinadalhan niya si Rachel ng larawan niya kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumawag muli ang lalaki sa kanya at sinabi niyang tumawag na siya ng pulis na alam din pala niya. Tiningnan niya ang tracker sa telepono ni Rachel at nakitang nasa harap siya ng paaralan ni Kyle at sinabi sa kanya na mayroon siyang 3 minuto para sunduin siya at umalis, kung hindi ay papatayin niya si Fred. Sinabihan niya si Fred na sumulat sa kanyang kapatid ng isang liham na sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang kasintahan, habang binubuhusan siya ng gasolina sa paligid. Samantala, nakuha na ni Rachel ang kanyang anak sa paaralan. Habang papaalis na sila ay tinawagan niya ang lalaki at sinabing nakuha na niya si Kyle. Sinabihan siya ng lalaki na ilagay ang tawag sa speaker kung hindi ay susunugin niya ang kanyang kapatid. Pinabasa niya kay Fred ang liham na isinulat niya, na sinasabing siya ang may pananagutan sa lahat ng nangyari at hindi na muling makikita ng kanyang kapatid ang panibagong pagsikat ng araw. Sa oras na yun ay biglang pumasok sa bahay ang isang pulis at nagtago ang lalaki sa likod ni Fred, sinindihan niya ng apoy si Fred at tumakbo ngunit nabaril siya ng pulis sa balikat. Naririnig ni Rachel ang lahat ng nangyayari sa telepono, kaya inihinto niya ang sasakyan at umiyak ng walang humpay.
Habang sinusubukan siyang mapakalma ni Kyle, muling tumunog ang cellphone. Ito ang lalaki na sinasabi sa kanya na patay na si Fred. Pagkatapos ay pinagbantaan niya ang buhay ni Kyle, ngunit nagbanta rin siya dito pabalik na sinasabing tapos na ang lahat ng kanyang kalokohan, saka binagsak ang cellphone at inapakan. Sumakay sila ni Kyle sa kotse para pumunta sa police station. Habang papunta doon ay napagtanto nila na maaaring sinusubaybayan niya sila gamit ang tablet ni Rachel. Nakita ito ni Kyle sa ilalim ng kanyang upuan na may tracker at gustong itapon sa bintana, ngunit may ideya si Rachel na sumubaybay sa lalaki tulad ng pagsubaybay niya sa kanila. Sa oras na yun ay napagtanto ni Kyle na nasa tapat na nila ito, gamit ang ninakaw na van sa kanilang kapitbahay. Nakita nila ang isang sasakyan ng pulis sa harap at sinabihan ni Rachel si Kyle na ilagay ang kanyang seatbelt, nilampasan ang van at dumiretso palapit sa kotse ng pulisya. Sinubukan ni Kyle na kunin ang atensyon ng pulis, ngunit nalaman ng lalaki kung ano ang kanilang ginagawa kaya binangga nito ang sasakyan ng pulis na nagdulot ng napakalaking banggaan ng mga sasakyan. Patuloy niya silang sinusundan at hinahabol, kaya tumawag si Kyle ng pulis mula sa tablet ngunit sinabi nila sa kanila na wala silang magagawa para tumulong. Ang tablet ay nawalan ng baterya kaya hindi na sila makatawag para humingi ng tulong. Nagpasya si Rachel na pumunta sa bahay ng kanyang ina, kung saan ang kapitbahayan ay sapat ng komplikado upang mapabagal ng kaunti ang lalaki. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan at sumunod naman ang lalaki na nagdulot ng mga pagbangga ng sasakyan sa daan. Nagawa niya siyang malinlang at nakatakas saglit na sapat lang para makarating sa bahay ng kanyang ina at pinagtago niya si Kyle sa loob. Pagdating niya doon ay inactivate ng bata ang panic button sa alarm, pagkatapos ay kumuha ng flashlight at nagtago sa itaas sa isang lihim na compartment. Samantala, ang lalaki ay naglilibot sa kapitbahayan at hinahanap sila. Nakita niya ang sasakyan at huminto para uminom ng gamot at ayusin ang sarili. Ngunit sa oras na yun ay bigla siyang binangga ni Rachel gamit ang isa pang sasakyan. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kotse nito ngunit hinawakan siya nito at ibinagsak. Sinabi niya sa kanya na lagi niya siyang maaalala at kung ano ang maaari niyang gawin para iligtas ang kanyang anak. Nang mawala ng malay si Rachel, pumasok ang lalaki sa bahay upang hanapin si Kyle, tinawag ang kanyang pangalan at nagpanggap bilang pulis. Ang bata ay gumawa ng ingay at si Rachel ay lumitaw sa kanyang pinagtataguan, ngunit dumating din ang lalaki. Nagkaroon ng kaguluhan habang ang lalaki ay patuloy na hinahabol si Kyle at si Rachel ay walang humpay siyang inaatake upang hindi niya makuha ang kanyang anak. Ngunit napabagsak niya siya at sinimulang sakalin ng lalaki ang kanyang anak, buti na lang at nahanap niya ang kanyang gunting at sinaksak siya sa wakas ay napatay siya. Maya-maya ay dumating ang mga pulis sa bahay, sina Rachel at Kyle ay nilapitan ng pulis na nakahanap kay Fred at sinabi nito sa kanya na ang kanyang kapatid ay buhay pa. Nagmaneho sila patungo sa ospital upang makita siya, tinitiyak na hindi na sila magkakaroon pa ng kaaway sa daan. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!